napakainit ng budget, no? At talagang yung pinupunteriya talaga ng marami, itong ayuda para sa AKAP, no? Yung what does it Para stand sa for? kapos ang kita. Ayuda para sa kapos ang kita. Na hindi namin maintindihan bakit po, maybe you can explain, kasi sinasabi na ang DSWD man daw ang mamamahagi at hindi daw mga politiko. Kayo na po magkwento, ano ba yung rational dito po para sa AKAP? Yes, Ma'am Ali and Ma'am Pat. Yung ayuda para sa Kapos ang Kita program, it's actually a social safety net na ibinabahagi natin doon sa mga low income, mga minimum wage earners na ang purpose o objective nito ay i-cushion na po yung effect ng inflation para hindi rin po sila mag-slide down to poverty. This is the purpose actually of social safety nets para nga maprotektahan natin yung ating mga kabayan from adverse shocks or emergencies or crises that would affect their level of well-being. So ito pinabahagi natin, gaya ng nasabi ko dun sa mga low-income and minimum wage earners. Nagsasagawa po ng assessment yung ating mga social workers to determine the eligibility nung pong mga tatanggap ng assistance po na ito. And meron nga po tayong guidelines na sinusunod for the implementation of this, Ma'am Ali and Ma'am Pat. Just for clarification, magkano po ito at gaano kadalas? Kasi yung 4Ps, alam po natin, monthly na nakukuha yan. Itong AKAP, one time, big time, monthly ba yan? Karagdagan na nakukuha? At magkano po? Yeah. Yung pong amount ay depende doon sa assessment ng ating pong social workers. Similar to the assistance to individuals in crisis situation, meron pong mga documentary requirements na isinusumite. And depende dun sa type of assistance that is being requested, kasi pwede rin po medical, pwede cash relief assistance, dinedetermine po ng mga social workers based on the assessment na isinasagawa po nila. Also in our guidelines, nakaprovide yung frequency of availment. Nakapaloob doon na once every 3 months yung assistance po na maaari po nilang matanggap. Again, depende doon sa klase ng assistance na inilalapit po nila. Okay. Alam naman po natin na maganda talaga ang layunin ng AKAP, hindi po ba? Para nandun sa mga tinatawag na near poor, minimum wage earners po yan, yung mga kapusang kita, meron ding matatanggap na ayuda. Natutuwa po tayo, nagsalita na rin po si Secretary Gatchalian na 2025 being an election year, yung posibilidad po na magamit ng mga politiko. At nakita naman po natin yung mga ilang videos circulating online kung saan yung pamimigay ng AKAP is attended po by some politicians. Na ang talagang logically you would think na nagagamit yung AKAP for political gains na mga tatakbo po sa Mayo. So, yung lalo na po na ASEC, ito ay nagamit na AKAP has been controversial before sa paggamit dun sa pirma, remember? Doon pagpirma dun sa People's Initiative to amend the Constitution, nasangkot na ang AKAP. So it has been controversial before as a tool for politicians. Paano po natin masisiguro, ASEC, na hindi po ito magagamit ng mga politiko for in aid of re-election or election, ASEC? Yeah, there are efforts naman po, Ma'am Ali and Ma'am Pat, to insulate the programs and services of the department from any forms of political interferences. Doon po sa guidelines na ginagamit po natin o reference po natin, nakasad naman po doon ano yung mga proseso in terms of targeting, in terms of assessment, monitoring and evaluation, and of course, grievance redress. Sa pamamaraan po ng mga iyan, makakatiyak tayo na hindi po magagamit ng any political actor yung pong programa at serbisyo to further or to advance their political interest. At gayon din po, sabi nga natin, the DSWD needs to be apolitical. So there are really efforts to ensure na yung mga programa at serbisyo ay nakatuon lang o ang focus or attention lamang po niyan ay matulungan yung mga kababayan po natin. Again, there are assessment and validation processes that are being done to ensure na mag-serve natin yung purpose ng programa and at the same time ma-insulate po siya mula sa ano pang political interference. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.